Niyo po, itong si DJ Mo Twister, ngayon lang kami nakakita na inilabas na niya yung itsura niya na kinalmut-kalmut siya ni Angelicopter. Talaga pong napakabastos nitong si DJ Mo Twister. Magaling lang po siya sa talikuran, pero sa harapan talagang yumuyo ko. Let's go! Alam mo kung makailan na naging viral ito yung taong ito. Alam mo ito, lahat ng mga move niya talagang gusto niya kasi pag-uusapan sa talaki. At parang ayaw niya mapahuli sa mga extracurricular activities na ginagawa niya. Diba? Ano to? High school, elementary. Okay. Alam mo ito kasi si DJ. Diretsuhin mo na. Ito kasi si DJ Mo, kamakailan na naging viral ito. Lalo na kasi yung nagkaroon na sila ng 3rd anniversary ng kanilang wedding anniversary na kanya. Nagkaroon ng 3rd wedding anniversary. Pinanap ang 3rd wedding anniversary nilang mag-asawa. Pero yung pala doon sila huling anniversary. Huling anniversary. Oo. Kasi nga 'di ba parang nagkaano na nga parang gusto natin mag-file ng divorce yung babae. At ang di umanong rason, nagselos kay Denise Laurel dahil kinuha niya na co-host sa kanyang podcast, 'di ba? Questionable 'yon. Alam niyo po itong si DJ Mo Twister, ngayon lang kami nakakita na inilabas na niya yung itsura niya na kinalmut-kalmut siya ni Angelicopter. Na talaga pong namamaga yung kalmut sa kanya. Pero bakit ganon? Ano reaksyon ng mga kababayan natin? Deserve, ganon. Tamang-tama sa'yo yan. Dapat lang sa'yo yan. Nakarma ka. Ganon. Hindi nakakuha ng simpatya. Wala. Meron man siguro makakadugo na lang niya yun. Ano? Galit na galit sa kanya. Puro negative na natanggap niya. Walang kumampi, walang naawa. Basta't sinabi, you deserve more than that. Bakit kaya ganon, nanay? Bakit ganon ang pagkatanggap ng mga mamamayan sa kanyang post na nagulpi siya? Nakalmot na siya. Hindi man lang kinaawaan. Nagalit pa sa kanya. Sinabihan siya na, you deserve ng higit pa dyan. Alam nyo, kayong dalawa hindi nyo nakasama sa trabaho itong si Mo Twister. Pero bago ko siya nakatrabaho sa Juicy at saka sa Paparazzi ng TV5, naging kalaban muna namin siya ng ating kasamang si Jobert Chocalvito. Kasi ang tawag niya sa amin ni Jobert ay Shrek. Ganun ipinagsisigawan niya sa radyo, sa kanyang programa, na kami daw yung mga Shrek kung tawagin niya. Matapang yan kapag hindi ka karap, ganun. Pero may kabastusan ang bibig nitong taong ito, sobra. Pero nung one time, hinamon siya ni Jobert, magkita sila sa isang lugar. Magkatuusan na nang matapos na to, hindi siya dumating. Ako naman, dahil sa sobra ko na rin sigurong pagpapasensya na punong-puno na rin ako, nag-guest siya sa isang taping ng show ng ABS-CBN. May nag-tip sa akin. Pumunta kami ni Tina doon. Sinugod ko siya talaga. Ang umawat sa amin, si Direk Arnel Natividad, director ng show na nagtitape. Sabi ko sa kanya, ngayon mo sabihin sa harapan ko, yung mga isinisigaw mo sa radyo tungkol sa amin ni Jobert, call me Shrek right now. Sabi ko ganon. No. Gumanon siya. You were fed wrong information. Ganon. Hindi kami nakarinig sa iyo. Alam mo, talaga matapang lang siya sa talikuran, pero sa harapan, napakaduwag na tao. Kung tawagin namin siya ni Jobert, ang personalidad na bahagya lang umangat sa tangke ng gas. Yan ang tawag namin sa kanya. At saka, hindi po yan makakauwi dahil may mga problema dito yan sa Pilipinas. Meron siyang iniwanang kaso dito. Imagine na, nung naging magkarelasyon sila ni Rian Ramos, di ba? Grabe ang pagpapahiya niyang ginawa kay Rian. Merong mga, imagine, nagsasalita siya, pinopost pa niya na, I still remember whenever I see your pubic hair in my bathroom, I always think about you, ganon. Tapos sabi pa, na nagpaano daw si Rian ng baby nila. Siyempre, kasiraang matindi yun sa isang babae na nakarelasyon mo, wawasakin mo imahe. At marami pang iba. Ano yung ginawa niya sa anak nila ni Bani Paras? Si Moira. Diba? Pinabayaan niya. Pinedma niya. Ngayon malaki na. May asawa na ngayon yung at saka matagumpay na. Diba? Alam mo itong si DJ Mo Twister, magaling tanto. Pagkapanahon po ng politika, lahat ng mga politicians, bobo sa paningin niya. Lahat. Siya lang ang magaling. Pinipintasan niya. Siya lang ang magaling. Siya lang ang talagang punong-puno ng talento, ang utak. Alam mo, ganun daw kapag may kulang. May mga kulang. So, inaano niya na lang, doon nila binabaling yung pagkapalaking insecurity niya. Sorry po, pero talagang ang nakaraan talaga ay huhusgahan tayo. Yan ang magsasalita sa pangayon, sa kasalukuyan, maging sa kinabukasan. Talaga pong napakabastos nitong si DJ Mo Twister. Magaling lang po siya sa talikuran, pero sa harapan, para siyang hindi mo maintindihan na talagang yumuyo ko. Ganon. Nakakalungkot lang, Nakakala niya sa sitwasyon niya ngayon, kakaawaan siya ng ating mga kababayan. Hindi baliktad ang sinisi pa siya, diba? Good for you. Why only now? May mga ganun pa. Talagang, hindi, kasi yung kayabangan, yung kabastusan, wala talagang mararating ang mga taong ganyan. Na ang lahat ay bobo sa buong mundo, siya lang ang matalino. Ganun lang yun. Diba? Pinakita mo na ang mukha mo. Pinakita mo na sa buong mundo na puro kalmot ka, na ikaw ay sinaktan, Angelicopter. Ano ang napala mo? Mas sinaktan ka pa ng taong bayan dahil sa kabastusan mo. Yun lang yun. Kalungkot. Diba? Imbis na kaawaan siya, ayun. Puro binato siya.
Totoo yan. Sobrang pambabato. Kasi nga, may kayabangan. Tama. Naaalala ng mga kababayan natin yung kayabangan niya. At saka yung lagi siyang, nega yan eh. Always on the other side of the fence. When everybody says yes, no siya. Ay, Ganon. mahirap Oo, yan. ganun siya talaga. Gusto niya talaga pag-uusapan siya. Oo. Marami siyang ginagawa. Ang dami ng artista ang nilagay niya sa alanganin dahil sa kanyang mga kalokohan. Ayon pa sa official report na inilabas ng bandera sa kanilang official website and quoted, DJ Mo kinarma. Dapat lang daw saktan at hiwalayan ni Angelique Copter. Feeling devastated ngayon ang dating DJ na si Mo Twister matapos hiwalayan ng asawang si Angelica Skimming o Angelique Copter sa araw mismo ng kanilang wedding anniversary. Ikwinento ni Mo na sobra siyang nasaktan dahil hindi yata alam ni Angelique Copter na third wedding anniversary nila nang iwan siya. Base sa mga post nito ay tila nagkaroon sila ng pisikalan ng asawa dahil marami siyang kalmot sa mukha. Nabanggit naman ni Angelica na Enero pa sila hindi okay ni Mo at nag-trigger lalo na ng i-guess ng huli ang ex-girlfriend niyang si Denise Laurel sa podcast nito. Anyway, sa mga komento ng netizens ay wala kaming nabasang nakikisimpatya kay Mo Twister. At maging sa umpukan ng mga taga-showbiz ay hindi rin sila naawa bagkos ay nasabi pa na nakahanap siya ng katapat. 10 taong naging magjowa at nagsama sina Angelica at Mo bago nagpakasal sa Iceland noong 2021. Tapos biglang naghiwalay pagkalipas ng 3 taon. Sa bagay, hindi naman ito nakakagulat dahil sina Tom Rodriguez at Carla Abilina nga ay 7 taong magkarelasyon bago magpakasal noong 2021. At pagkalipas ng 3 buwan ay nauwi sa hiwalayan at ngayon ay divorce na. Going back to Mo Twister, napakinggan namin ang komento ng kasamang Jobert Socaldito na ngayon ay vlogger na at co-host ni Derek Chap Manansala sa vlog nilang Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon o OOTD na mapapanood sa YouTube. Isa si Jobert sa nagkwento kung anong klaseng tao si Mo kaya siguro walang nakuha itong simpatya. Marami siyang kalmot, may pinanggagalingan yan. No offense meant sa mga fans ni Mo Twister, hindi ko alam kung bakit kayo naging fans ni Mo. May ugali ang batang yan, bastos yan, sabi ni Jobert. Dagdag pa niya, experience ko yan. He called me names sa podcast niya noon. I thought I was close to him before I find him cute and matalino. Nagulat ako all of the sudden, out of the blue, para bang he changed courses. Ang liit ng tingin niya sa akin. Binastos niya ako. Kaya ang ginawa ko, pinaglaruan namin yan ni Nanay Christy Fermin. Before ang tawag namin, ang lalaking tumangkad lang ng bahagya sa tangki ng gasol. Yan ang running joke namin. Kasi nga bastos siya, sabi ni Jobert. Nabanggit na taklesang wala sa lugar si Mo. Kaya nang umalis siya sa Pilipinas, sa dahilan ng marami na siyang nakaaway at hindi siya makabalik dito dahil may mga kasong isinampa sa kanya. Nabasa ni Jobert ang lahat ng komento ng netizen kay Mo Twister. I don't know how to react. Hindi ko alam kung maawa ako sa kanya o dahil sa kalmot niya. Sa totoo lang, kaya kinalmot kasi may ginawa. Say ni Derek Chap, maraming nagpo-post at ang sabi ay karma niya yan. Sa dami ng ginawa niyang pangit, ang papangit ng mga comments kay Mo. Dagdag pa ng sabi ni Jobert, ang sama ng bibig niyan. Ibang klase yan. That's why I don't have respect. Excuse lang talaga. Actually, I don't have to apologize. But to all the OOTDians, baka sabihin napaka-rude ko naman o harsh ko. Isa-isang binasa ni Derek Chap ang mga komento sa kanilang vlog at walang magandang nabasa tungkol kay Mo. At ibinalik pa ang issue. Hindi maganda ang ginawa huli kay Bunny Paras, yung nanay ng anak niyang si Moira, at ang mga aktres na sina Kat Alano at Rian Ramos. Hindi ko naman ikinatutuwa ang mga kalmot niya, of course. Pero hindi ako naawa, to be honest. Mariing sabi ni Jobert. Dagdag pa, minsan kahit nasa tama ka, pero kapag may past na ginawa, you cannot blame people. Bumabalik ang pagkakairita nila sa'yo, Mo. Imbis na maawa, sasabihin pa sa'yo, karma mo yan. Binasa ni Derek Chap ang iba pang comment. Karma is a bitch. You get what you give. May nabasa rin kaming Mo is not a lovable person. Alam mo, Mo, I hope you realize that after mo mabasa yung mga comments from there, sana you learn a lesson. Sana bumait na siya. Sana baguhin niya. Payo ni Jobert. End quote. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.